Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, confirm na confirm mga kasombreros. Dalawa yung ating confirmation dito ha. Yung pinakauna nga rito mga kasombreros ha, yung ito nga flowers or orchids na binigay ni Sir Alden kaya Mami Min no, nung Mother's Day. So, na-confirm ito mga kasombreros kasi may isang admin dito na nag-post no, na sabi niya dito ay piniflex ni Kath ang bigay na flowers to Mami Min galing kay Tisoy nung Mother's Day at nakalagay ito sa mga hagdan no ng bahay or Bernardo Casa ni Mami Min mga kasama. So ito mga kasama, sasabi natin na sikretong galawan. Hindi naman sinasabi ni ito yung sasabi ni Sir Alden na hindi lahat ng actions, hindi lahat ng ginagawa niya ay isinasa publiko niya mga kasombreros or kailangang ilahad. So ang importante ay meron silang maayos at mabuting connection at relasyon mga kasombreros. So unang di ako naniwala kasi marami kasi nang nag-ano na mga admins mga kasombreros na kay Sir Alden ito galing no, itong flowers kasi si Sir Alden parang nung time parang mahilig siyang magregalo ng orchids kasi si Nanay Christy Fermin nga dati na mention ni Nanay Christy ay niregaluhan din siya ng orchids mga kasombreros. So ito pa yata yung yung sa ilalim nito ay yung kanyang studio mga kasombreros na pinaggaganapan ng kanyang mga TV shoots mga kasombreros or TV commercials. And speaking of TV commercials, ito nag-post mga kasombreros si Ma'am Catherine. Ito po yung yung kanyang shoot mga kasombreros ng Nutri-Chunks no. So alam natin no, kulit ni Ma'am Catherine dito. Parang nag-shoot ulit sila ng Nutri-Chunks na dog food nga mga kasombreros. So another confirmation ay isang tao lang talaga kasi part ito ng ni tropang Alvin mga kasombreros na parehong team ng kay Sir Alden na kay Sir Alden kasi di ba Alpha Pro dog food mga kasombreros. Kay Ma'am Catherine naman yung brand na niya is Nutri-Chunks. So pansinin niyo yung mga taong gumaganap at saka nagtatrabaho kasama nila mga kasombreros ay pareho no, pareho mga kasombreros. So hindi natin pwedeng sabihin na wala silang communication, wala silang pag-uusap mga kasombreros kasi iisang team lang no, iisang pamilya lang at iisang set of people or crew mga kasombreros ang nagtatrabaho sa sa commercial na ginagawa nila related nga po sa mga aso kasi nga ang for daddy at saka for mommy ninyo ay talagang may pagmamahal sa mga aso mga kasombreros. Di nakapagtataka kasi nga okay, so itong flowers na isa pa na parang tinitingnan, parang hawak-hawak ni Ma'am Catherine. Ito yung no, parang naalala ko dito yung wine na magkakasama sila. Pero sabi nga parang wala tayong proof pa no mga kasombreros na pero yung mga kamay lang kasi na wine na magkakasama daw sina Ma'am Catherine, tapos yung tropa sina Mitch Oliva, sina Prince Bernas and the whole gang mga kasombreros ng cycling bodies ni Sir Alden. Pero yun nga, wala talaga kasi mga kamay lang yun kung nakasubaybay kayo sa ating channel mga kasombreros. So yun po yun. Pero yung wine kasi na hawak ni Ma'am Catherine parang yun din yung sa tapos parang mga kamay lang. So pero hayaan na natin. In the meantime, ito yung ating nasigurado no, dalawa ang confirmation. Isang set ng tao yung katrabaho nila dito sa dog foods mga kasombreros, Nutri-Chunks at saka Alpha Pro yung kay Sir Alden, and then ito nga yung flowers and orchids mga kasombreros kasi knowing Sir Alden, he's very thoughtful and very kind no, very generous mga kasombreros. And sa importanteng event like Mother's Day, although matagal na yun no, first week ng o first Sunday ng May mga kasombreros, ngayon lang kasi nagsilitawan lahat para hindi daw halata para hindi halata no. Kidding aside ay ganun po no, team panatag po tayo mga kasombreros and mga ka-Athenatics. And then ito nakakatuwa itong ABS-CBN kasi mahal na mahal talaga nila si Sir Alden. Binalita talaga nila yung achievement or ganap ni Sir Alden na
kumaga pa na pagpipiloto, no? Sabi nila dito sa post nila kagabi, in a recent interview, actor Alden Richards revealed that he plans to become a reservist pilot for the Philippine Air Force after graduating from aviation school. The Hello Love Again star also cited a certain Hollywood actor as the inspiration for his aviation dreams. Hashtag celebrity news. So, hindi ko alam kung kasi sabi dito graduating from aviation school. Pero kagabi lang kasi ito na post ng ABS-CBN. So nakakatuwa kasi parang mahal na mahal. Dito nakita na realize ko na mahal talaga ng ABS-CBN. Lalong-lalo ng Star Cinema mga kasombrero si Sir Alden. So kasi talagang piniteacher nila. Parang walang boundary ng network war mga kasombrero when it comes to Sir Alden. No? And then ito, may nag-post kasi dito. Medyo natatawa ako na natutuwa na ewan. Sabi dito, Kim Pao movie highest grossing Filipino film. Tapos nakalagay dito ay mega. So, ito mga kasombreros, kagabi ko lang kasi ito nakita na pinost. Tapos, nung sinearch ko yung, sabi ng kumapa sa comment section, wala makakatalo sa Katden Hello Love Again. So, yung pinaka-recent pa rin, yung pinakauna nila na na-publish na amount mga customers is yung yung kay Sir MJ Felipe na article sa ABS-CBN News na 173 million pesos worldwide or worldwide gross. So, hindi siya nakaabot ng billion at siguro pa nakaabot siya ng billion, 1.6 yung sa Hello Love Again. So, malayong malayo mga kasras, but we're thankful sa success ng movie ni na Ma'am Kim Pao at ng Sir Paolo Avellino. Hindi naman tayo bitter. We're thankful sa every blessing na tatanggap ng kahit na sino. So pero ito lang ay medyo i-debunk or i-refute natin ito mga kasombreros na hindi po ito totoo kasi hindi rin naman nabalita sa sa news sa ABS-CBN mga kasombreros. Kung meron man ay bakit naman natin i-deny kung nandyan or binalita mga kasombreros. So gusto lang natin ng totoo. So but we are thankful, we are grateful sa achievements ni na Ma'am Kim Chiu at saka ni Sir Kim Pao. The more the income the better mga kasombreros kasi yung mga tax nila, yung mga pamilya, yung staff and crew, yung management, yung bumuo ng movie talagang makikinabang mga kasombreros. So hindi tayo manda-down ng tao for the sake of Katden. Kung tama, pag mali. So ganun po. Alright, so actually at abangan nyo yung ating vlog mga kasombreros. Pumunta si Sir Alden sa Thailand na favorite na lugar ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Abangan nyo yan. Susunod natin yan mga kasombreros sa updates. Alright, so lang po sa Katden item. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Wisest Man or Pinakamatalinong Tao. 1 Kings 3:5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, Ask, what shall I give you? Sa 9 po mga kasombreros, therefore give to your servant an understanding heart or understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? And then jump tayo sa 10. The speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. So si Solomon mga kasombreros ay ito yung time na humingi siya ng request or prayer request mga kasombreros sa Panginoon. And then ang Diyos po ay nalugod sa kanyang request kasi wala siyang ibang hiniling kundi ang talino, ang kaalaman mga kasombreros para pangunahan ang tao ng Israel. So ito yung isa rin sa sinasabi ko parati at sinasabi ng Biblia na kapag ang leader ay may talino, may kaalaman mula sa Diyos mga kasombreros ay mapapangunahan niya at saka malilid niya, mapapamunuan niya ang isang barangay, ang isang pamilya kapag ikaw ay tatay, ang isang city or town or any other places mga kasombreros. And even ourselves, kapag tayo po ay may wisdom mula sa Panginoon ay yung ating gawa, yung ating salita, yung ating mga decisions
ay may kalakip na kaalaman mga kasombrero. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pangalang Solomon ay nangangahulugang peace or kapayapaan, peaceful or peaceable mga kasombreros. So si Solomon ay tinuturing na the wisest man ever lived mga kasombreros. Of course, no, second to King Jesus na nabuhay dito nung naging flesh or naging physical human being siya mga kasombreros. And nakita natin ito, no? Kasi si Solomon ay anak po siya ni Haring David. So after ni King David, kung magpa-presidente ba, after ng presidente na si David, nag-take over ng kanyang posisyon as president or as king ng Israel ay ang kanyang anak na si King Solomon. So maraming anak si David mga kasombreros, pero yun nga, kapag ang Diyos po ay nag-appoint at tumawag mga kasombreros at pinili nga niya si Solomon. So that is why sinunod ni King David mga kasombreros si Solomon ang magiging hari. So actually marami ang deserving, but God chose Solomon over other David's children or sons mga kasombreros. So si Solomon po ay isang napakagaling na writer, isang poet, no, isang scientist na sa present generation natin may hambing, and credited siya sa librong Proverbs and Song of Solomon and the Book of Ecclesiastes at ibang Psalms mga kasombreros. So isa sa mga pinakatumatak dito pag sinabing Solomon Judgment mga kasombreros. Ito yung time na pinakauna niyang nagamit yung kanyang understanding. Ang nakalagay dito yung understanding, heart of understanding. So napakahalaga talaga na hindi lang utak ang ginagamit natin kundi puso mga kasombreros. Sometimes may mga people, may mga tao na sobrang galing, sobrang intelligent, sobrang talino, pero kapag bagsak ang kanilang character ay hindi sila titingnan kung gaano sila kagaling. Ang mas titingnan ng tao or mas advantage kapag sa tao mga kasombreros ay yung character talaga. So magaling ka nga pero hindi ka naman magaling, hindi ka naman mabuti sa iyong kapwa. Hindi ka naman kind, hindi ka naman humble, no, masyado kang mayabang. So yun pa rin ang mas nagmamatter, yun pa rin ang mas mahalaga mga kasombreros sa tao. And even sa ating pamilya, no, may kapatid kang sobrang talino, tapos hindi naman loving, hindi naman inuuna ang pamilya, tsaka walang care, walang humility mga kaso. So ganun po, no, talagang mahalaga yung character over yung intelligence mga kasombreros. So dito may mga scholars na nagsasabi na si Solomon ay wisest siya, pero isa sa mga foolish na leaders mga kasombreros, kasi yung sa time ng kanyang kumapapamuno, no, he did amazing things mga kasombreros sa Panginoon, and yung skills niya sa paggawa, no, sa pagbe-build mga kasombreros, kasi nagpagawa siya ng templo sa Panginoon mga kasombreros. So si Solomon ay yung pangatlo, no, sa huling mga hari ng United Kingdom ng Israel mga kasombreros, following King Saul and King David. So he was the son of David sa kay Bathsheba, the former wife of Uriah the Hittite, whom David killed to hide his adultery with Bathsheba. So ang nanay kasi ni Bathsheba, ang nanay pala ni Solomon mga kasombreros ay si Bathsheba. So si Bathsheba parang anak siya sa isang maling relasyon. Okay? Parang ipinagbabawal na relasyon kasi ang nanay ni Solomon na si Bathsheba ay may asawa siya, no, si Uriah, na isa sa mga soldiers ni King David. So ng kanyang tatay. So pero pag ang Diyos natin, dito natin masabi na yung mga lessons na pwede nating matutunan dito na kasi hindi naman perfecto ang pamilya natin, yung ating magulang. For example, may mga nakaraan na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Napakaraming lessons mga kasombreros, and yun nga, hindi ibig sabihin na yung past natin ay nagmamatter sa Panginoon. Ang importante po yung present. For example, ikaw ay addict dati, ikaw ay drug pusher, ikaw ay mamatay tao, ikaw ay pugante, ikaw ay immoral, no? So hindi yun nagmamatter yung past natin. Yung pinakamahalaga sa lahat ay yung ating desisyon ngayon, and then yung yung susunod at saka yung future natin na actions na mamuhay tayo na may pananampalataya. So ang malalearn natin ng mga lessons dito mga kasombreros, unang-una, kapag tayo po ay naghahanap at saka nagsiserve sa Panginoon,
ay gawin natin ang ating makakaya with all our heart, no? That's the 1 Kings 3:37 mga customers. Kasi kapag half-hearted tayo, may mga times si King Saul, di ba, example na kapag tayo ay nagsiserve, no, parang napipilitan tayo, kapag parang hindi buo ang ating loob, hindi buo ang ating isip. So, that's also a sin mga kasambirero sa Panginoon. Pangalawa, yung mga gumagalang, yung mga nag-honor sa Panginoon mga kasambirero ay i-honor din ng Panginoon. Okay? Kasi si King Solomon is an example of honoring God talaga, no, mga kasambreros. And ang pangatlo, God will equip us to accomplish the tasks He calls us to if we will rely on Him. So, given na yun talaga mga kasambreros, God is trustworthy na kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, kapag tayo ay nagtatrabaho sa Kanyang kingdom, ang ating skill, ang ating talino, ang ating talent ay i-equip pa niya mga sombreros para matapos yung mission na ipinapagawa niya sa atin. Ang pangapat po, ang spiritual life po natin ay marathon. Hindi po siya sprint. Kasi ang marathon, di ba, ang palakad-lakad, yung kumbaga pa nagpapatuloy ka, no, kahit na slow, kahit na mabagal, nagpapatuloy ka mga kasombreros kahit dahan-dahan. Hindi siya sprint na biglaan mga kasombreros. So, kapag tayo ay bago pa lang sa Panginoon, no, wala pa tayong idea and so on, so huwag tayo mag-alala because ang mahalaga sa Panginoon ay yung ating puso ba na willing na willing na matuto, willing na hanapin siya, willing na maglingkod sa Kanya mga kasombreros. And God will do everything para sa atin so that mas lalo tayong mag-seek sa Kanya, mag-humble down sa Kanya at mamuhay naman pananampalataya